maantay ba ito ng tao o hindi. Kaya po, kung pinag-uusapan yung coming of the Lord, sabi doon sa talata, hanggat hinihintay nyo ang pagparibot, nangamatay na lang ng aming mga magulang, mga ninuno, wala kayong sinasabi ng kanyang pagparibot. Kaya yung iba ng makadali, pag napasa ng scripture ito, may promise ang Panginoon. Ito na, pag nakahanap ng opportunity, grab ka agad, pero di niya alam na maling declaration niya. Amen. Kaya ang pag-aaral, sinishare talaga sa lahat na kailangan magbasa sa Biblia. Kapag hindi naintindihan, itanong ng mga naglilingkod sa Panginoon, sapagkat itinuturo na magsaliksik o saliksikin ang kasulatan, sabi sa John chapter 5, verse 29. Saliksikin ang kasulatan sapagkat naroon ang inyong buhay. So sa mga katuwid doon sa creation ng Diyos, nandoon ang ating buhay, nandoon ang ating kaliliwala. Tulad ngayon, na tayo ay nagdiwa hanap sa Sabat ni Kristo, na ito yung binanggit ng Ama sa Old Testament. From the Genesis, God was rest on the seventh day. Sabi ng Exodo kanina, huwag kaligtaang ipangilin. Dinidiin doon ang Sabat ng Diyos. Ngayon, tayong mga tao na nagtatrabaho, anumang trabaho mo, dyan ito naman, pinapamataas, maliit ang iyong trabaho sa daigdig na ito. Nag-income ka man ng million o hindi sa daigdig na ito. Ang 6 na araw sa pagtatrabaho, ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon. Ngayon, papasok tayo dyan. Bago natin balikan yung pinag-uusapan natin. Okay. Doon sa Sabat ng Panginoon, meron siyang tinirang isang araw, isang Sabat, para sa bayan ng Diyos. Meron siyang tinira na isang araw para sa bayan ng Diyos, na itong bayan ng Diyos, sa time natin, na ang sabi doon sa talatang yun, na kung binigay na sana ang unang Sabat sa kanila, wala na sana ang pangalawang Sabat na binigay para sa bayan ng Diyos. Ngayon, pakibasa mo doon sa Hebrew, chapter 4:9 po. Kahit sa 4, 9, ay 4. 4:4. Sige. Sapagkat sa isang dako. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganitong tungkol sa 7 araw. At nagpahinga ng 7 araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. So, tingnan mo na. Yung isang dako na binanggit kanina, yung 6 days na merong 72 hours, times 12, okay? Nasa bawat araw merong 12 hours, times 12 hours times 6 na merong 72 hours. Yan po exclusively from 1 day up to the 6th day doon sa creation ng Panginoon. Now, yung binanggit na isang dako, okay, siniparate itong salitang ito na ang tinutukoy na isang dako na dinidiin tungkol po doon sa binasa ng ating system na yan. Okay, para po malinawan. Tuloy. 5. At sa dakong ito ay muling sinabi niya, Yeah. sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bakit? 6. Kaya yan mo. Kaya't yaman may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. At ang mga pinapangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi makakapasok dahil sa pagsuway. Yeah. Ito po ang pinag-uusapan po natin ngayon, na merong binanggit sa scripture na isang dako, na ito pinag-uusapan sa panahon natin na paglilingkod sa Diyos upang ipagdiwang ang Sabat, na ito po ang 7 araw. Ang binanggit na scripture malinaw, ipangingilin ang 7 araw. Walang sinabi ng Diyos na ipangilin ninyo ang 7 araw sa araw ng Sabado. Wala ding sinabi ng Diyos na ipangilin nyo ang 7 araw sa araw ng Miyerkules.
Ngayon, ititiyak natin ngayon kung anong araw ang tinutukoy ng Diyos dito ngayon sa panahon natin, sapagkat ipinakita ko dito sa scripture, pakituloy mo na, sister. Sa 7 na po. Ah, Muling sa 7. Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, doon sa pagtangin ng isang araw, binanggit kayo na sa scripture na merong hindi makapasok sa kapahingahan yun dahil sa pagsuway. Ibig sabihin, may mga taong nagsasabat sumunod sa ikatitong araw at yung araw na dineclare sa pagpahinga sa ikatitong araw, yun ang tinutukoy ng Scripture. Yung pinangaralan nung una sapagkat ang Sabat po ay hindi lang sa panahon natin itinuturo yan since pa sa una nating mga ito. At yun ang tinutukoy ng Scripture na tungkol po na hindi makapasok doon sa kapahingahan. Ngayon, sabi ng sunod na versikulo, verse 8, 7. Opo, ito rin, 7 na. Tuloy mo. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinasabi ng una, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pabagbag matigasin ang iyong mga puso. Yeah. Ngayon, ang tinig na ito, hindi na tinig ng sinunod tao, kundi sabi sa Revelation. Pakinggan niyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga churches. Kaya po, required talaga ang qualification ng isang lingkod ng Diyos. Sabi sa Timothy, hindi mahilig sa pera. Kung preacher ka, wala kang kaisipan na mag-greedy, traitor, pag pera ang pinag-uusapan. Hello? Hindi ka pwedeng magmadali na magkapira ka, magkaroon ka ng pakinabang, hindi ka pwedeng magmadali. Sapagkat mali na ang sinabi ng Scripture, balik mo. 7 po. Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit na David, ayon sa sinabi na nung una, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang iyong mga puso. Ibig sabihin, kung may sabat sa panahon ng Diyos, na pinapractice hanggang sa pagkilala ng sabat na yun, ang araw ng Sabado. Sa panahon natin, mga ngaral ng Espiritu Santo, kapag narinig natin, huwag kong matigasin ang ating puso. Hindi natin dapat kumprahin because we believe Jesus Christ is our Savior. At kailangan tanggapin ng Israel ng Hudyo ang ating tagapagligtas. At kailangan tanggapin natin tao, hindi religious today. In the name of Jesus Christ, who is our Savior. Na ang pagtanggap na ito, hindi sa pagtanggap sa karaniwang pagtanggap, kundi ang pagsunod doon sa katuparan ng Sabat, na ang katuparan ng Sabat, walang iba, si Jesus Christ. Ngayon, ang sabi doon sa versikulo, tapusin mo, sister. Tapos sa Huwag 7, magmatigasin ang inyong mga puso. tuloy. 8 na po. Sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingaan, ay hindi na sana siya sasalitain pagkatapos ng ibang araw. Next. 9 po. Praise God. May natitira pa ng isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Yun. May natitirang pamahinga na isang sabat ukol. Sa bayan. Kita niyo po malinaw. From 1 day up to 6 day, lahat kinikreate ng Diyos. May itinakda ang Diyos na isang panahon. Pagdating ng 7th day, that was rest. Na ang katuparan ng rest day ng Diyos, from spiritual to physical, si Jesus Christ. Ang larawan ng Diyos, siya ngayon ang tumutupad doon sa kalingahan ng Diyos, sapagkat hindi naman pwedeng mapagod ang Diyos, sapagkat Diyos siya. Ang mapagod ng tao, tulad natin. Kaya binigyan tayo ng 6 days labor, binigyan tayo ng 1 day, pahinga ka. Ngayon ang araw na kapahingaan ng Diyos. Ngayon, meron siyang inalaan ng isang araw para sa bayan ng Diyos. Okay. Ngayon, ano yung araw na inilaan niya ngayon na kailangan sundin natin sa panahon po natin?
Okay, pagtiyak po doon sa kakailangan ng itong araw, kung sinong tinutukoy ng Biblia at katuparan sa itong araw, Lucas 6:5. Lucas chapter 6 verse 1. At sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Yun. Itong anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Ang ating Panginoon ng Sabat, pinanganak ni Virgin Mary. Itong si Mary, tao. Pinanganak ni Mary, si Jesus, conceived by the Holy Spirit. So, ibig sabihin, yung bata, Isaiah chapter 9, ibinigay sa atin. Na ang panggobyerno, ibigay sa kanyang balikat. Iatang sa kanyang balikat. Ngayon, kinakailangan na itong panggobyerno, itong church, pairalin sa loob ng church ang panggobyerno ni Jesus Christ. Itong church na ito, kinakailangan manganak spiritually ng isang sanggol na ang sanggol na ito ay sa kanyang balikat ibibigay ang pamana na ang kanyang pamana, ang kapayapaan ay mag-increase. Ngayon, sa bawat bansa ngayon, we have 197 nations na hindi naniwala kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag na kayo mag-expect ng kapayapaan, anytime darating sa simbahan ang wrath of God, sapagkat ang tanging makapapigilan ng kapayapaan sa mundo, hindi ko na iba ang anak ng Diyos. Ngayon, binanggit ko ng Scripture dito sa binasa ng ating kapatid. Tuloy mo, sister. At nangyari ng ibang Sabat na siya'y pumasok sa sinagoga at nagturo. At doon may isang lalaki at tuyo ang kanyang kanang kamay. At sinabing tuyo, paralatiko, mayroong tao po na pinanganak, laylay na ang balikat, hirap na maglakad, inborn, kung tawagin. Meron din pong tao na naparantik, sobra sa pagkain, kulang sa anumang sustansya sa katawan, at nagkasakit niya dahil sa anumang, pero dati hindi siya paralitiko. Pero sa panahon yan, may pinagaling sa panahon siya. Kaya kung titingnan mo, ang mga Pharisee, ang mga Sabadista, kung baga noon, under the law, nag-iban na kung talagang susunod sa utos ng Diyos, ang galit nila kay Jesus Christ, nagpagaling sa panahon ng Sabat. So ang isang hiwaga dito, sa pagganap ng Sabat, sa sino man gumanap ng Sabat, sa pagpunta ng Panginoon, pinakita doon ang isang tuyo ng kamay. Pero ang paliwanag na Scripture, pinagaling ng Panginoon. So ang sekreto doon, sa pagtupad sa Sabat, ang Diyos ay nagpapagaling ng inborn or physical sickness o any kind of disease. Kaya, sa mga nag-aaral po, kung nakita niyo ang East Avenue, puno ng mga may sakit, lung center, kidney center, heart center, lahat ng hospital sa Metro Manila. Yun po ay bunga na ang tao hindi natutulungan sa likitan ng araw. Isa pang problema, nagpahinga ngayon ang mga tao sa araw ng Sabado. At walang propesiya mula sa Biblia na ang Sabado ay nagdidiin ng seventh day. Wala ding propesiya sa Biblia na ang Linggo ay nagdidiin ng seventh day. Itong problema ang natin ngayon sapagkat mostly sa time natin nagpahinga ng mga tao kapag napilong ka sa isang churches na nangingili ng Sabat o Sabbath keepers, pero ang pagtupad sa Diyos, sa utos ng Diyos, sa salita ng Diyos, hindi ina-apply. It is in nonsense belief. Kung merong ganun pong pananampalatayang isang tao, naniwala lang sa araw, pero ang pamumuhay hindi na-apply sa salita ng Diyos, wala din kwenta yun. Yan ang binanggit ng Hebrew kanina.
na itong unang pinangaralan, hindi sila nagkabit ng pangako dyan at nakapasok sa kataingahan yan, na meron isang araw na pinaka para sa bayan ng Diyos, yan ang pagsikapan na kailangan mapasok yan. Ngayon, sabi na Lucas chapter 6 verse 5, I am the Lord of Sabbath. Ito na. Yung Lord of Sabbath natin, para ng ikapitong araw, yung isang araw nilaan, ito pala sa ating Panginoon sa Kristo, which is our Lord of Sabbath. Okay. Mag-lead siya ngayon sa lahat ng bansa sa buong daigdig tungkol sa Sabat niya. Ngayon, inirepair na ngayon sa lahat ng tao kung paano po ginisay ng Diyos ang Sabat na katuparan ng kanyang arawan upang ang mga believers in Christ, paano niya sundan niya yan. Kaya natin na, Marcos chapter 4 verse 27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Ginawa Ang ang Sabat Sabat, ng dahil sa tao. God was rest. Ginawa ang Sabat ng dahil sa Tao. Okay, tuloy. At di ang tao ng dahil sa Sabat. Okay. Ang Diyos nagpahinga ng ikapitong araw. Amen. Amen. Wala siyang sinabing araw o anong araw ang ikapitong araw. Ngunit, ginawa ng tao ang pag-declare ng araw para magkaroon ng Sabat. Subalit sabi ng Scripture, ginawa ng Diyos ang Sabat nang dahil sa Tao. ibig sabihin, ang 7th day na yon, susundan ng tao na mula sa Diyos, tulad ng sinabi kanina, na ang araw ay mayroong 12 oras, nagkahapon, nagkaumaga, ang isang araw, hindi sinabi ng Diyos na ang gabi ay mayroong 2 oras. Walang scripture na nagsabi na ang gabi ay mayroong 12 oras. Dito naman ngayon sa scripture ngayon, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. May gumanap ng Sabat, ngunit nag-declare ang tao kung anong araw ang Sabat. Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Okay? Sunod. Kaya ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Yeah. I am the Lord of Sabbath, pinanggit kanina. Now, tanong, balikan natin. Bakit sa ating Merkulis wala namang sinabi sa Scripture? Tandaan natin, before Jesus Christ, there is a prophecy that Jesus Christ, our Lord and Savior, He is the shadow of all things come. Ibig sabihin nun, siya yung anino sa lahat ng bagay na darating. He is the fulfillment of all things come. Andiyan na po ang pag-research niya, makikita natin sa Scripture. Ibig sabihin, ang katuparan ng lahat ng pangyayari si Kristo, pero bago lumabas si Kristo, sinulat ng mga propeta yan. Ngayon, ang sumulat naman dito ngayon sa ating paglilingkod sa Diyos, si Propeta Daniel, in chapter 9, verse 27, isang linggo at kalahati ng isang linggo. So, paano natin ma-determine? Ito na, ang position po ng Jew sa Sabat, mula noon hanggang sa kasalukuyan, ang ginawa nilang 70 ay Sabado. At maraming sumunod na yun yan. Kung ako tatanungin nyo, mali ba ang Sabat ng mga Diyo? Para sa akin, tama. If we took dispensation of time, 3 dispensation of time, up to Apostle Paul, up to in our time, ang dispensation ng Jew, which is the Old Testament time, ang Sabado nilang practice, kailangan palitan yan. Sapagkat walang prophecy na ang kalahati ng isang linggo ay Sabado. Tingnan niyo po,
if we talk international calendar, if we talk weekdays, ang kalendaryo po tumutukoy na Labor Day nag-start ng Monday. Nagtatapos siya ng Friday. Tinawag siyang weekdays from Monday up to Friday. Pagdating ng Saturday to Sunday, tinawag siyang weekend sa English. Ngayon, ang competition po makikita mo. From Monday, which is Labor Day, ang ika-7th day niyan ay Linggo. Anong kalahati nun? Di ba, Hibis? Bukas yun. Ang declaration sa international believers, even born-again Christian, or apostolic, or end time, anong mga churches na yun? Okay, mag-expect na tayo. Halos lahat ng churches na yun, admitted na ang Sunday ay first day of the week. That is international declaration. Any churches na di ganyan po ang system. Now, i-compute mo, ang linggo, first day of the week, kailan ang 7th day of the week? Sabi ba sa bato? Ang Diyo nagpatuloy dyan, pero walang prophecy na ang mga araw na yon ay tatawaging 7th day Sabbath. Wala ding prophecy na ang Sunday tatawaging Sabbath para sa Roman Catholic, liban sa kalahati from Sunday up to Saturday na ang kalahati niyan ay Wednesday, which is today. Ibig sabihin, ang ipinakita po doon, dito sa ating declaration, bakit alas 3? Sapagkat ang Panginoon nalagutan ng hininga sa ika-9 hour, which is 3rd hour, na siya alas 3 sa ating panahon. Ibig sabihin, sinundan natin yung prophecy ni Propeta Daniel from chapter 9, verse 27, maging sa Isaiah chapter 9, verse 6 and 7, na ang pagtupad natin ngayon, eksakto noon kung kailan nilagutan ng hininga ang ating Panginoon. Pero, hindi siya sakop sa darkness time, kundi sa day. Binukod ang creation ng Panginoon, God was rest pagdating sa ikapitong araw, and then, yung katuparan ng 7th day, si Kristo, namatay ang kanyang katawan, then pinatay siya, at nabuhay naman muli sa loob ng 3 days and 3 nights. Ibig sabihin, ang 7th day pinag-uusapan nga sa Old Testament, pero ang day of His resurrection, mystery sa panahon natin. Sapagkat ang 7th day, binanggit po ay Sabado, at ang 7th day sa Roman Catholic ay Linggo, at ginawa ngayon first day of the week. Ngayon, kung kayo at ako ay mag-uusap tungkol dyan, napakagulo ang celebration para sa Diyos. Kaya itong ginawa ng Panginoon sa daigdig nito. Dahil sa katigasan ng puno ng mga tao, meron lang sinabi yung scripture na pagsikapan yung pasukin na yun, pero dahil sa matigas ang puso, ang puno ng tao, hindi sila magsipasok sa kadahingan niya. Ito ang binigay ng Diyos. Yan na. Maraming gusto dyan sa binigay ng Diyos. Mabait ang Diyos eh. Hindi siya marami. Pero wala siyang promise dyan. Mabuhay ka lang sa daigdig na ito. From 1 year old up to 50, 60, 70, pero wala kang asahan sa Diyos. Dapat na natili ka dyan sa binigay niya. Okay, tingnan natin ha. Puntahan natin yung sulat niya, Apostol Pablo. Okay, pumunta tayo sa Ephesians chapter 2, verse 15. Verse 15.
nang inalis ang pagkaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Ngayon, balikan natin ang Hebrew. Pag narinig nyo ang tinig, huwag nyo ito matigasin. Narinig na kaya ng bakit? Dahil yung pinangaralan ng una, hindi sila magsipasok. Dahil nagpahinga sila ng 7 day, diniklear nila ng Sabado. Yes, that is the time of the Old Testament. Which is good ang ginawa ng mga Hudyo, mga Israelita. Pero ang araw, hindi na siya pwedeng i-apply sa panahon natin because tayo ay nabilot ngayon sa dispensation of the Holy Spirit through Jesus Christ. Ibig sabihin, yung katuparan ng Sabat ng Hudyo na sinabi na Genesis chapter 1, God was first, si Jesus Christ. Ngayon, He is the Lord of Sabbath at nilinaw na ginawa ang Sabat para sa tao. Ibig sabihin, yung Sabat, yung propesya, kung anong araw, ganapin ang ikapitong araw, it must be, merong prophecy na siya ngayon ang mag-lead sa atin para ma-determine natin ang eksaktong araw, ang eksaktong oras sa pagdiriwang ng Sabat ng Kristo. Ibig sabihin, kapag natumbog po ang araw at oras ng tunay na Sabat ni Kristo, tiyak kayo mga kapatid na mapasok natin ang kapahingahan niya. At hindi maging matigas ang ating ulo sapagkat ang ating sinusundan dito ang sinasabi ng Scripture na walang iba ang ating Lord of Sabbath. Saan kasi Scripture niya? Tuloy mo. Ephesians chapter 2. 15, 16. Ngayon, merong palatuntunan na may mga batas sa ilalim ng kautusan sapagkat malinaw po doon sa 10 utos maraming hindi talaga makasunod. Sabat pa lang maraming nag-reject na po sa pagganap dyan. Ngunit dinigyan po kabilang doon sa Exodus chapter 12 verse 14 that this is your ordinance forever. Yung mga ordinances ng Diyos, nasa ilalim po yan ng pinagkakaroon. Ang problema, itong Sabat, inalis na, hindi na po pinagdiwang, at merong nagpatuloy ng Sabat ngayon sa araw ng Sabado, ay hindi naman tayo Hudyo. Tayo ay Gentile. Ibig sabihin, pag ikaw at ako ay Gentile, kinikilala na yung sarili, na walang tipang, walang Diyos, walang pag-asa, di ka bahagi sa pansang Israel, walang pangako. We need Savior, which is our Lord Jesus Christ. And we need to follow the Sabbath of our Lord Jesus Christ because He is our Savior. Ang Jew, hindi naman natin Savior. Ang Israel, hindi natin Savior. There is only one Savior, which is our Lord Jesus Christ. Therefore, we follow to our Lord of Sabbath, which is our Lord Jesus Christ. Sinabi na Scripture, ginawa ang Sabbath para sa tao o dahil sa tao. Ibig sabihin, hindi tayo gagawa ng declaration kung anong araw ang Sabbath o anong ikapito na galing sa ating kundi, galing sa propesya ng mga propeta na tulad ng sinabi ni Daniel chapter 9 verse 7. Isang linggo at kanahati ng isang linggo. Ito na ngayon nangyari. Inalis na nga ng Diyos yung may mga batas sa palatuntunan sa ilalim ng kautusan through Jesus Christ. Yan ang dumipas sa cross ng Calvary. Itong gilinaw niya, okay, tuloy mo. 16 po. Kahit may kautusan na may mga batas at palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin ng kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito'y ginawa ng kapayapaan. Sino ang nilalang ng Diyos na isang taong bago?
Di ba siya lang gumagawa ng kapayapaan? That his government mag-i-increase ng kapayapaan. At siya pala ang pang-gobyerno makairalin sa atin, sa inyo, sa akin. Sa iyo, individually, kairalin mo ang gobyerno ni Jesus Christ. Mag-i-increase sa iyo sa akin ang kapayapaan. Pag nasa yung kapayapaan, isang taong bago ka. Pero kung naguguluhan ka pa sa pera, sa buhay, paano ka mabuhay, paano ka yumaman, paano ka masinso, gagawin mo na kung ginagawa mo. Walang kapayapaan yun. Ibig sabihin, hindi taong bago yun. Ngayon, pag nakinig ka sa turo ng mga taong yan at sumunod ka sa turo ng mga taong yan, kawawa ang congregation, makikinig sa isang taong hindi bago. Kaya mag-isip tayo ng mga churches ngayon kapag ang salvation is not by group. Ang salvation is individual. Kaya may scripture come out from among them. Huwag kayong nakatingin sa kabaitan ng isang tao. Tumingin tayo sa kabutihan ng Diyos through Jesus Christ, chapter 12, the author and the finisher of our faith. So be wise, brothers and sisters in Christ. Maging wise tayo sa panahon ngayon. There is only one Savior, which is our Lord Jesus Christ. Siya ang katuparan ng kapahingahan ng Diyos. Ngayon, 1 Peter chapter 4, verse 13. Ito na po ang paliwanag ni Apostol Pedro na mula sa Diyos. Chapter 2, verse 13. Na verse 13. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari ng kataas-taasan. Yan. Yan na po ang sinabi ko kanina po. Based on the scripture, Romans chapter 13, walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Sa Hebrew chapter 4 kanina, dahil matigas ang inyong puso, hindi kayo nakinig sa salita ng Diyos. Anong sabi? Hindi kayo magpasok sa kapahingahan niya. Okay, bibigyan na lang tayo ng Diyos ng isang palatuntunan. Inigay ngayon in every nation sa Pilipinas natin, nagbigay ng saligang batas from Supreme Court down to the lower court, up to the barangay, hanggang sa time natin. Okay, nag-implement ang barangay ng mga ordinances. Iba yung sunod na lang tayo. Kailangan mong barangay clearance, kuha ka sa barangay. Kailangan mo ID, kuha naman. Kailangan mo ang barangay makapag-issue, punta ka na lang sa barangay. Pagdating ng Lunes, trabaho ka. Pagdating ng Friday, trabaho ka. Pagdating ng Sabado, trabaho ka. Pagdating ng Linggo, walang trabaho ng mga opisina dahil yan po ay official na araw. Weekend. Pati Sabado sa government employee. Palatumpo na ng tao yan. Ito ang kalendaryo. Magmula ang Lunes, hanggang Biyernes, Sabado, Linggo. Ito ang kalendaryo ng buwan ng October. Ang October ay magtatapos sa pizza 31. Ang November magtatapos sa pizza. Ang December magtatapos sa pizza. Hindi pa rin parehas ng buwan ang pizza. Ngayon, pag nag-celebrate ka sa Panginoon, dahil matigas ang ulo mo, matigas ang puso, susundin mo na ngayon ang Gregorian calendar. Nakuha natin. Kaya ngayon, ang mga celebration na kinukuha nila, Gregorian calendar na. Kasi po, dahil sa katigasan ng puso, hindi nakikinig sa aral, Gregorian calendar, ina-apply na nila ngayon sa mga celebration sa Panginoon. Feast of the Lord, weekly celebration, mga anniversary, nandyan na po yan. At the same time, yung 7-day celebration kay Moises, pinaiiral pa rin ngayon niya. Using by Gregorian calendar. Ngayon, kailangan nating magpasama. Yes, I agree. Pero hindi natin pwedeng ipasakop
ang celebration sa Panginoon sa ilalim ng kalendaryo ng Gregorian calendar. Magpasakop tayo niyan as a law-abiding citizen, as a Filipino. Even you can go on any country, get your passport, lahat ng mga kailangan mo para po maging maayos ang travel, ang buhay sa daigdig na ito. Apply ka ng trabaho, kuha ka ng mayor's fair o kaya kuha ka ng FBI, kuha ka ng police ID para makita ng company ikaw mabuting tao. Okay, kailangan mong sumunod yan. Isa sa mga tuntunin mo lang sa Diyos para mabuhay ka sa daigdig na ito. At sinunod ko rin yun at kumuha ako ng mga requirement para sa akin para mapatayan na ako ay isa sa mga masunurin sa bansa ito. Bumuboto ako pagdating ng eleksyon. Pili ako kung sino yung mga kandidatong boto ko, pero itong eleksyon na darating na ito, dito ko po nakikita na yung hindi dapat hindi na iboto. Mas mabuti iboto yung mga tao. Sabihin natin, nakita mo na kaya alam mo ito, pinasalamatan natin yung social media na yun. Kasi po, dito natin nakikita ang lihim ng bawat tao at binubulgar din ng mga tao. Kaya pag bumoto tayo, be wise, sabi natin mabuti kung sino talaga ang ating boto. So para sa akin, bumoto tayo ng tao. Tama yung panawagan mo. Ngayon balik tayo. As a law-abiding citizen, susunod tayo. Pasakop tayo. Pero hindi natin pwedeng ipasakop. Tulad ng sinabi kanina, ang mga celebration sa Panginoon sapagkat ang nag-declare ng 12 hours yung isang araw ay Diyos. Ngunit hindi sinabi ng Diyos ang darkness ay mayroong 12 hours. At hindi rin nagkukulot ng Diyos na ang night and day ay 24 hours. Ngunit isang araw lang ang sinabi ng Diyos. Hindi niya sinabing 24 hours. Sino nag-declare kaya ng 12 hours ang gabi at 24 hours ang isang araw? O diba yung mga palatuntunan ng isang libutan? Silang nag-declare yan. At marami ngayong mga lingkod ng Diyos na ang mga celebration, birth of Jesus Christ, feast of Pentecost, feast of the Tabernacle, naka-pattern sa Gregorian calendar, which is under sa tuntunin para sa tao. At yung tuntunin na yan, para sa tao na binigay ng Diyos, dahil ang mga tao ngayon ay wala ng panahon para makapasok sa kanya. Hindi nakinig at matigas ang kanilang puso. At dahil dyan, hindi sila makapasok sa kanya. Kaya pag sinabi mong ikaw ang bayan ng Diyos, ikaw yung tunay na naglingkod sa Panginoon, ang tanong, nagsabat ka ba sa Panginoon? Oo. Ano bang sabat sa Panginoon? Pagsunod sa kanyang aral, okay. Kailan ang pizza ng celebration ng Feast of Tabernacle? Dahil ang Feast of Tabernacle nakadesign sa 28 kalenda. Sa Genesis, nag-create ang Diyos from 1 day up to 60. Pagdating ng 7th day, God was rest. Hindi papayag ang daigdig na ito na ang isang buwan gagawin 5 weeks. Talagang 4 weeks lang. Ibig sabihin, ang isang linggo, 7 days, ang 4 na linggo sa 7 days lang. Yes, that is the perfect calendar. Walang dagdag, walang bawas. Ngayon, dahil sa katigasan ng ulo ng tao, binigyan sila ng oras para sa tao. Hindi sinabi ng Scripture para sa Diyos. Okay, balikan mo siya. 1 Peter chapter 2, verse 15. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao. Alang-alang. Alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan. Alang-alang sa Panginoon. Pero mo, sa English. Submit yourself to every ordinance Man, of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme. isipin nyo, ang tao hindi na natakot. Kapag nagkapatay ka, kulong ilang taon ang sentensya. Kapag nagnakaw ka,
kulong ilang taong existensya. Kapag nag-rape ka, kulong ilang taong existensya. Yung death penalty, inalis na. Kasi tayo, mga religious, ang sabi, bawal. Pero ang daming crime na nangyari sa bansa nito. Hindi pa rin takot ang mga tao. Kahit may mga pulis yan, ito ng pabrik, kahit may mga sitwasyon pa rin. May gumagawa pa rin ng krimen. Kahit may mga pulis na tayong nag-execute ng mga crime. Okay, para matakot ka, alam sa Panginoon, sumunod na lang kayo. Yung nakikiusap na lang ang Diyos. Tayo ang mga lingkod ng Panginoon sa mga kriminal. Sumunod kayo sa pag-asa o pangalaman sa Diyos. Ay sumunod ba kayo? Lingkod kami ng Panginoon. Ay kung lingkod kayo ng Panginoon, okay, ibig sabihin, namuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Opo. Ngayon, sa time natin, malaking diferensya sa time ng mga apostol. Ang mga apostol pinatay. Pinagtanggol ang ipagpapalyo. Hanggang kay Apostol Pablo. Ngayon, ang sabi ng paliwanag ng ating Apostol Pablo, sa amin ang buhay sa kamatayan sa iyo ang buhay. Ito ang pinag-uusapan natin. As a law-abiding citizen, susunod tayo sa mga palatuntunan. Ngunit pagdating sa paglilingkod sa Diyos, hindi natin pwedeng sundan ang tuntunin para sa tao sapagkat itong ordinansa na ating ginagampanan sa Panginoon, hindi ito computed under the Gregorian calendar, kundi based on the Scripture. Merong propesya, may sinabi sa Scripture, kung paano sundan natin ang mga tuntunin ng Diyos sa panahon natin. Ngayon, yung 17 na binanggit sa Scripture, malinaw na siyang pangingilin, Exodus chapter 20, na ito'y gampanan ninyo. Okay, balikan mo na, Exodus chapter 20, verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yun. So, pagbalikan natin, yung Exodus chapter 20 po, ang yan Ten Commandments, okay, yung verse 8, pinaalaala po na alalahanin niyo Sa araw ng okay. Yung verse 8 in chapter 20 ng Exodus, sa ilalim po yan ng 10 utos. Kaya, ang creation ng Diyos from 1 day up to 6 day. Ganyan yan. Na itong 6 day na ito, sa araw ay merong 12 hours. Sa 6 days, 6 times 12, merong 72 hours. Pagdating ng 7th day, God was rest. Ang 7th day. Hindi pa pinag-usapan ng resurrection ni Jesus Christ. Yeah. Okay. Pagdating ng 8th day, ang 8th day, ito yung time ng kingship time ni Jesus Christ. Ibig sabihin, after his day, siyang katuparan ng 7th day, dumaan siya ng 3 days and 3 nights. Ibig sabihin, sa kanyang bilang, pagdating ng 8th day, yun po ang time ng resurrection. Okay, tingnan mo ha. Tanggalin mo yung 7th day. Tanggalin mo yung 7th day. Ito yung pag-8th day. Panimula ng panibagong libro. Yan ha. Ibig sabihin, inaris ng Diyos ang Sabat na ating ginagisnan, which is the Jew. Inaris din niya ang lingguhan na dineclare po ng Gregorian calendar na sa panibagong araw, which is 8th day from 7th day, ito po ang first day of the week. So kung titingnan mo, magkadikit lang ang 7 at saka yung 8. Yan na, scripture. Para po ulit naman ito. 19, chapter 19, verse 42 na John. 1942. Chapter 19, verse 42 nandiyan. Doon nga. Doon nga, dahil sa paghahanda ng mga Hudyo, sapagkat malapit ang libingan, ay kanilang inilagay si Jesus. Ngayon, kailangan ang Panginoon malipit bago dumating ang 6 p.m. sapagkat yun po ay paghahanda ng Hudyo na taonan nilang Sabat. Ang bata sa Sabat
hindi ka pwedeng magsaing, magpausok, magbitel, maghanap buhay, which is bawal. Sabi kanina, 6 days kayo maghanap buhay, magtrabaho, gagawa. Pagdating ng 7th day, kayo magpapahinga, ipagili niyo ang araw na Sabat. Very strict sa Old Testament. So, kailangan nila maligpit ang bangkay ng Panginoon bago dumating yung oras na Sabat sa mga Hudyo. So, takot sila siyempre. Makapatayin sila, di dali-dali na lang binalot ang Panginoon. Dinala sa dungeon doon sa libingan na gawa ni Jose. Binigay ko sa kanya yun para sa kanya. Na natapos nila lahat yun, sinarado nila. Pagdating ng 6 p.m., wala na sila, nasa bahay na sila. Kasi kung makita sila ng mga Hudyo, papatayin sila. So, kung isipin mo, pinasok ang Panginoon sa libingan, hindi gabi. Hindi araw. Sakop siya sa 12 oras, araw, hindi gabi. Tignan niya, sabi ng Matthew chapter 28 verse 1, sa pagbubuka ng liwayway, sa unang araw ng sanglinggo, naparoon si yung binasa natin ngayon in chapter 19 verse 42, bago dumating ng 6 p.m. tradition ng Jew, kailangan mailigpit ng bangkay. Okay? Ngayon, pag tinignan mo, pag kinabukasan lang, so parang hindi siya dumaan na 3 days and 3 nights. So ang sabi sa Scripture, ang anak ng tao ay mapasailalim ng lupa ng 3 araw ng kalangka. 40 ng Ito. Chapter 12, 40 ng verse 40 ng Mateo. Ang anak ng tao ay mapasailalim ng lupa ng 3 araw ng pagyan. So, ibig sabihin, kung namatay siya ng Biyernes sa ibang paliwanag, sa ibang paniniwala, nabuhay siya ng Linggo, wala pang 3 araw at 3 gabi. araw ka lang natin. Hindi pa tusok doon sa 24 hours. So, maaaring isa't kalating araw lang ang bilang at hindi angkop doon sa Scripture na 3 araw at 3 gabi at hindi rin angkop sa Isaiah chapter 9 verse 6 na binasa kanina na ipanganak ang isang babae. Ayan na ibinigay sa atin. Balikan mo, sister, yung Isaiah chapter 9. 9:6 po. Amen. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, Amen. sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, Oh. at ang pamamahala maatan sa kanyang balikat. Yung anak na lalaki na ito, sa atin ibinigay o ibibigay. Dito ngayon sa Scripture, ipinakita na kailangan ang bangkay iligpit siya sapagkat papasok darating ng oras ng Diyo ng Sabat ng Hudyo na hindi pwedeng makitaan sila may ginagawa sa ilalim